Sa paglapit ng bagong taon 2026, ang taon ng Fire Horse, napakaraming Pilipino ang naghahanda hindi lang para sa kasiyahan, kundi para sa pag-akit ng swerte, kasaganaan, kalusugan at mabuting kapalaran. At isa sa pinakasikat at pinakamakapangyarihan at pinakasakred na ritual sa Feng Shui na ginagawa bago mag-New Year ay ang tinatawag na Prosperity Bowl. Ito ay isang mangkok na puno ng mga sangkap na sumisimbolo sa yaman, oportunidad, protection at daloy ng magandang enerhiya para sa taong papasok. At ngayong 2026, dahil sa matapang, mabilis at pabiglang enerhiya ng Fire Horse, napakahalaga na tama at maayos ang paghahanda ng iyong Prosperity Bowl para hindi ka malampasan ng mga oportunidad at para maging maayos ang takbo ng buhay mo buong taon. Kaya sa video o vlog na ito, ituturo ko sa iyo ng dire-diretso, malinaw at kompleto kung paano ihanda ang Prosperity Bowl, kung ano ang mga ilalagay, ilang itlog ang kailangan, ilang paper money bills ang dapat, bakit ito ginagawa, ano ang simbolismo sa Feng Shui, at ano ang maidudulot nito sa taon ng Fire Horse 2026. Ang Prosperity Bowl ay isang ritual Feng Shui na ginagawa taon-taon upang buksan ang daloy ng Chai o life energy papasok sa tahanan. Para itong magnet na inaakit ang abundance, financial blessings, opportunities, kalusugan, harmonious, relationships at protection laban sa malas at conflict. Sa Feng Shui, sinasabi na bawat bagong taon ay nagdadala ng bagong enerhiya at ang 2026, ang Year of the Fire Horse, ay kilala bilang taon ng mabilisang pagbabago, biglaang oportunidad, pero maaari rin itong magdala ng pagiging impulsive o pagkalito kung hindi mo aayusin ang enerhiya sa loob ng bahay. Ang Fire Horse ay malakas ang apoy, kaya kailangan mo ng isang ritual na magbabalanse ng enerhiya, magpapakalma sa apoy, at mag-aakit ng stability at prosperity. Dito napakahalaga ang Prosperity Bowl. Paano maghanda ng Prosperity Bowl? Una, ihanda ang mga materyales. Kailangan mo ng isang crystal bowl o malinaw na salamin na bowl. Dahil ang clear bowl ay sumisimbolo sa transparency, clarity at malinis na intensyon. Number 2, bigas. Palatandaan ng kasaganaan at walang humpay na biyaya. Sa Feng Shui, ang bigas ay abundance energy. Pangtatlo, coins. Kahit ordinaryong barya, sumisimbolo sa constant money flow. Pang-apat, paper money bills. Mas maganda kung tunay na pera. Rekomendado, 5 bills, kahit magkakaibang denomination. Ang number 5 ay powerful sa Feng Shui dahil ito ang number ng elements. Fire, water, wood, metal, earth. Mas pinapaganda nito ang balance. Pang-5, eggs or itlog. Ang itlog ay simbolo ng bagong simula, fertility ng ideas, paglabas ng mga bagong oportunidad. Rekomendado, 3 itlog dahil ang number 3 ay simbolo ng creativity, growth, expansion at pag-angat. Pang-6, sugar or asukal para sa tamis ng buhay at harmonious relationships. Pang-7, salt or asin, pang-alis malas, pangprotekta at panglinis ng bad energy. Pang-8, cinnamon sticks o pulbos, isa sa pinakamalakas na pang-akit ng pera ayon sa Feng Shui at ang metaphysical traditions. Pang-9, bay leaves o dahon ng laurel para sa pagpapalakas ng wish, intention at tagumpay. Ang number 10, any lucky charms tulad ng prosperity coins, red ribbon, golden ingot, jade charm. Basta anumang lucky symbol mo sa bahay. Paano gawin ang Prosperity Bowl?
Step number 1, linisin mo muna ang iyong bowl. Mas maganda kung linisin gamit ang tubig at kaunting asin para matanggal ang dating enerhiya. Step 2, maglagay ng isang layer ng bigas sa ilalim. Ito ang magiging foundation of abundance. Step 3, ilagay ang 5 paper money bills, isa-isa. Habang nilalagay mo, mag-wish ka ng financial stability at walang humpay na blessings. Step 4, ilagay ang 3 itlog sa ibabaw ng bigas o gilid. Dahan-dahan dahil ang itlog ay simbolo ng pangangalaga sa mga bagong oportunidad sa 2026. Step 5, iwisik ang kaunting asukal para sa sweetness ng relationships at masayang bahay. Step 6, maglagay ng kaunting asin bilang protection shield. Step 7, ilagay ang coins kahit ilang piraso, pero mas maganda kung 8 coins dahil ang number 8 ay infinity symbol ng money luck. Step 8, lagyan ng cinnamon para sa mabilis na pagpasok ng pera. Step 9, maglagay ng bay leaves na may isinulat na 3 wishes. Halimbawa, wealth, health at success. Step 10, ilagay ang iyong lucky charms. Pwede ring pulang ribbon na nakatali para sa proteksyon sa Year of the Fire Horse. Kapag nabuo na, ilagay ang prosperity bowl sa main door area, wealth corner ng sala o dining table dahil dito pinakamalakas ang energy activation. Mabilis ang galaw ng kapalaran, pwede kang biglang umangat, pero pwede ka ring biglang malugi o mawalan ng oportunidad. Kaya ang prosperity bowl ang magsisilbing protection sa biglaang malas, stabilizer ng energy sa bahay, attractor ng long-term blessings, magnet ng pera at work opportunities. Ano ang maidudulot ng prosperity bowl sa 2026 Year of the Fire Horse? Sa taon ng Fire Horse, pang-boss ng swerte sa karir, negosyo at investments. Kapag tama ang intention mo habang ginagawa ang prosperity bowl, sinasabi sa Feng Shui na hindi ka pababayaan ng enerhiyang dala ng 2026. Mas magiging klaro ang mga plano mo, mas magiging smooth ang takbo ng buhay, at mas magbubukas ang mga pintuan ng oportunidad. Taga-pakalma ng conflict energy ng Fire Horse, pampaganda ng relasyon at family harmony. Gaano katagal dapat naka-display? I-display ito mula December 29, 30 o 31 at pwede ring iwan hanggang Chinese New Year 2026. Kapag dumating na ang Chinese New Year, pwede mo itong i-refresh o i-update. Sa papasok na taon ng Fire Horse 2026, hindi basta-basta ang enerhiya na dala ng zodiac na ito. Ito ang isa sa pinakamalalakas, pinaka-wild, pinaka-unpredictable at pinakamabilis na taon sa Feng Shui cycle. Kaya ang pagiging handa sa mga pampaswerte, mga ritual at mga gabay ay hindi lamang tradisyon. Isa itong paraan ng pag-align ng iyong personal energy sa galaw ng taon. Kapag hindi ka naghanda, hindi ka nag-aayos ng enerhiya sa bahay at hindi mo ino-open ang sarili mo sa good fortune, mas madali kang tamaan ng imbalance ng Fire Horse. Sa Feng Shui belief, ang Fire Horse ay parang apoy na hindi kontrolado, mabilis kumilos, mabilis magdesisyon, madaling ma-stress, madaling uminit ang ulo, at madaling maka-attract ng conflict, pagkalugi, miscommunication o emotional instability. Kaya sinasabi na ang taong hindi handa,
hindi naka-ground o hindi naglalagay ng protections tulad ng prosperity bowl o anumang good luck enhancers ay mas vulnerable sa kahulugan ng taon. Hindi dahil malas sila, kundi dahil hindi nila tinutulungan ang sarili nilang mag-adjust sa bagong cycle ng energy. At para naman sa mga taong negatibo, laging nagrereklamo at hindi naniniwala sa mga pampaswerte, tandaan mo na sa Feng Shui, ang pinakamalakas na blockage ay hindi kulang sa charms, kundi sariling mindset. Kapag puno ng doubt, galit, inggit at negativity, kahit gaano karami ang swerte sa paligid, hindi ito dadaan sa isang saradong puso. Sa Year of the Fire Horse, lalo itong tumitindi dahil ang Fire Horse energy ay nagpapalakas ng kung ano ang laman ng isip mo. Kung maganda ang mindset mo, mas bumibilis ang pagdating ng blessing. Pero kung negatibo ka, mas bibilis din ang paglapit ng pagod, stress, pagkakamali at hindi pagkakaintindihan. Kaya napakahalaga na kung pasok na tayo sa 2026, ayusin mo ang vibration mo. Maghanda, mag-align, mag-cleanse, mag-set ng intention at i-welcome ang swerte. Dahil ang taong Fire Horse ay hindi basta taon, isa itong panahon na magpapakita ng tunay na direksyon ng buhay mo. Depende sa kung paano ka naghanda at kumilos. Kung gusto mong maging mas maayos, magaan, at masagana ang papasok na taon, subukan mong gawin ang prosperity bowl ng may malinaw na intensyon, tahimik na puso at buong pananalig na deserving ka ng abundance sa 2026. Maraming salamat sa panunood. Don't forget to like, comment, and subscribe para sa iba pang swerte, Feng Shui at prosperity guides.